4:00. Gumising kasama ang mga bagong-bagong mga balita. Gumising kasama ang mga bagong-bagong impormasyon. Hahataw na, aarangkada na. Kaya tayo na. Dahil buhay na ang mga dugo ng mga taong maagang gumising. Isisigaw na ang sigaw ng sambayanan. DWIZ Pinoy Gising. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. Live sa DWIZ Radio. DWIZ News FM Regional Stations. Live din sa Facebook at YouTube. Panoorin din ang live sa Aliw 23. Tayo na. Aba, umaga na. DWIZ Pinoy Gising. Pinoy Gising! Isang magandang Pinoy Gising ngayong TGIF. Thank God it's Friday. Ngayon po ay Enero 26 taon 2024. Silipin na po natin ang mga nanggigising na mga headlines. Pinoy Gising! Sa kabila ng patuloy na pagsirit ng presyo, DA walang planong magpatupad ng SRP sa bigas. Halaga ng pinsalang dulot ng El Niño phenomenon sa sektor ng agrikultura umabot na sa mahigit 700,000 piso. House Speaker Martin Romualdez itinuturong na sa likod umano ng People's Initiative ng isang kongresista. April 30 deadline ng consolidation ng mga prangkisa sa ilalim ng PUV Modernization Program hindi na muling palalawigin. Ika-siyam na anibersaryo ng Mama Sapano Clash ginunita. At kaso laban sa paring nangutya umano sa aparisyon ng Birheng Maria sa Lipa, Batangas, ibinasura. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ Pinoy Gising. Pinoy Gising! Sa oras na 3 sandali makalipas ang ika-4 ng morning, magandang morning muli sa ating po mga kababayan nakatutok po sa kanila na po mga himpilan, sa kanila pong mga talapitan via DWIZ 882 at Aliw Channel 23. Sa lahat po ng mga nakatutok din po sa mga probinsya at sa mga nanonood sa kanila pong cellphones o kaya laptop, tablets at computers, mga desktops po nila. Good morning po sa inyo via DWIZ882am.com, yung ating pong official website at sa ating Facebook at YouTube live streaming. Hanapin nyo lamang po yung DWIZ, search nyo po yan, i-click po ninyo yung bell button, like, share, and subscribe para po kayo makatanggap ng mga notifications mula po sa ating impila may todong lakas. Pinoy Gising! At sa detalye nga po ng mga nambubulabog at nanggigising na mga balita, eto na po ang mga hindi kagandahan pero talagang nakakagutom po na balita dahil sa issue po ng bigas. Diyan po sa may Bicol region, sumirit sa 75 pesos ang kada kilo ng bigas. Pamatindi. Ito ayon sa Grupong Bantay Bigas ay matapos ang kanilang monitoring kung saan naglalaro na sa 60 hanggang 75 pesos ang kada kilo nito. Ayon kay Cathy Estavillo, tagapagsalita ng Bantay Bigas, patuloy ang pagtaas ng presyo sa kabila nga ng ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA na nadagdagan ang produksyon ng palay noong nakaraang taon kumpara noong 2022. Hindi anya nararamdaman ng mga consumer ang pagtaas ng produksyon ng palay dahil ang 75 pesos, ito po'y retail price ang itinatakdang malaking pagtaas sa nakalipas na 14 na taon. At batay naman po sa monitoring ng DWIZ dyan po sa may Naga City naman, umabot po sa 67 pesos yung presyo po ng bigas. Maya-maya po susubukan po natin makakuha po ang panig po ng ilan pong mga retailers o ilan pong mga nasa sektor ng agrikultura. At speaking of bigas pa rin po, wala naman pong balak ang Department of Agriculture na magpatupad ng Suggested Retail Price o SRP sa bigas. Itong binigyang diin ng Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa sa kabila nga ng mga ulat
na umaabot na sa 75 pesos ang kada kilo ng presyo ng bigas sa Bicol Region. Ayon kay Assistant Secretary De Mesa, wala rin balak ang DA na magpatupad muli ng panibagong price cap sa naturang bilihin. Ipinalawanag ng DA official na nakatuon ang atensyon ng kagawaran sa supply. Iginit naman ni Bantay Bigas spokesperson Cathy Estavillo na patuloy na nagmamahal ang presyo ng bigas sa kabilangan ng ulat ng Philippine Statistics Authority na tumaas ang produksyon ng palay noong nakalipas na taon sa 20.5 million metric tons kumpara sa 19.75 million metric tons noong 2022. Pinoy Gising! Sa kaugnay pa rin balita, nananatiling kumpiyansa ang Rice Watch Group na bantay bigas na maaring maibaba pa sa 20 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas sa bansa. Ito ayon kay Bantay Bigas spokesperson Cathy Estavillo ay kung magpapatupad ang pamalaan ng reforma sa lupa at kung mabibigyan ng sapat na mga post-harvest facilities ang mga at benepisyo ang mga magsasaka. Hindi anya bababa ang presyo ng bigas kung magpapatuloy ang control ng trading function nito sa mga pribadong sektor. Binigyang diin pa ni Estavillo na hanggat hindi nababasura ang mga neoliberal policies kagaya nga po ng rice tarification law ay hindi makakamit ng Pilipinas ang food security. Kung talagang gugustuhin, kung may political will ang gobyerno, ay kayang abutin yun, Miss Judith. At nailalahad naman natin sa gobyerno kung paano maaabot yun. Unang-una, para maabot yan, ay talagang kailangan niyang magpatupad ng tunay na reforma sa lupa. Yung lupaing mga agrikultural ay dapat nasa kamay ng mga magsasaka. Mag-implement siya ng genuine agrarian reform, kasabay nun ay mga post-harvest facilities at saka subsidy. Dapat ipagbawal ang land use conversion. Tuloy-tuloy yung land use conversion. And at the same time, talagang kailangan mapatubigan lahat ng mga rice land natin. Mismo ang gobyerno, Department of Agriculture, ang nagsasabi, meron 1.2 million hectares of rice land na hindi naaabot ng irrigation. Bong dinig ni Bantay Bigas spokesperson Cathy Estavillo sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Kinontra naman ng samang industriya ng agrikultura o SINAG ang projection ng US Department of Agriculture o USDA na mananatili ang Pilipinas bilang nangungunang global rice importer ngayong taon. Una nang inihayag ng USDA na batay sa kanilang pagtaya ay mag-aangkat ang bansa ng 3.8 million metric tons ng bigas ngayong taon. Ayon kay SINAG Chairman Rosendo So, noon pa napatunayan na hindi tugma ang mga projection at figures ng USDA kaya't hindi dapat seryosohin ang pinakabago nitong pahayag. Inihalimbawa pa ni So ang projection ng USDA na mag-i-import ng Pilipinas ng 3.9 million metric tons ng bigas noong 2023 pero ibinaba nila sa 3.5 million metric tons noong Oktubre. Gayunman, ang aktual na total importation anya noong isang taon ay nasa 3.22 million metric tons lang, taliwas sa pagtaya ng USDA. Nilinaw naman ng SINAG na ang projection para sa kabuang importasyon ay nakadepende pa rin sa sitwasyon. Pinoy Gising! Sa iba pang tampok na balita, aabot na sa 22 ektaryang mga taniman, mga sakahan sa Zamboanga del Norte ang apektado o napinsala ng El Nino phenomenon. Naapektuhan po ng tagtuyot. Sa tala ng Department of Agriculture Regional Field Office 9, katumbas ito ng aabot sa 700,000 pesos na halaga ng lugi. Sa kabila nito ay patuloy ang mga ginagawang hakbang ng DA upang matugunan ang epekto ng matinding tagtuyot. Kabilang na rito ang pagtukoy sa mga apektadong lugar at joint area assessment para sa cloud seeding operations. Bukod dito ay tinutulungan din ng ahensya ang mga magsasaka sa crop management sa pamamagitan ng pagtukoy sa tamang panahon ng pagtatanim at paggamit ng mga pataba. Sa kasalukuyan ay 8 lalawigan na sa Luzon ang nakararanas ng tagtuyot. Kabilang ang yung Apayao, Bataan, Cagayan, Cavite, Ilocos Norte, Kalinga, Palawan, pati ang Zambales. Pinoy Gising! Kinumpirma naman ni Office of the Civil Defense Spokesperson Director Edgar Posadas na magtatalaga ng permanenteng spokesperson ng Task Force El Nino. Ito rin ay bilang pagtalima sa direktiba ng chairman ng Task Force El Nino na si Defense Secretary Gilberto Teodoro. Sa panayam ng DWIZ, bigyang diin ni Posadas na hindi nagpapabaya ang pamahalaan na matugunan ang epekto ng El Nino.
Sa pamamagitan anya ng pagtatalaga ng pagsalita ay mas mapaiigting pa ng task force ang paghatid ng impormasyon sa publiko. Bago nitong ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan ng Executive Order No. 53 na muling buhayin ng Task Force El Nino upang matiyak ang kahandaan ng bansa sa epekto ng matinding tagtuyot. Sa pag-uutos na rin ni Secretary Teodoro as chair ng TIFEN, ng Task Force El Nino, magkakaroon po tayo ng permanenteng spokesperson para po sa El Nino. Ito po ay perspektiba lang. Ako po kasi ang aking pong mandato ay as spokesperson po of the Office of Civil Defense. So ito pong binabahagi ko sa inyo ay base lang po doon sa napag-usapan at magkakaroon po para mas matutukan po yung mga pagko-communicate, pagpapabatid sa ating nadla. Magkakaroon po soon ng permanent spokesperson po for the task force. Yan po ang tinig ni Office of the Civil Defense Spokesperson, Director Edgar Posadas sa eksklusibong panayam ng DWIC. Pinoy Gising! Tinututukan na ng Task Force El Nino ang 8 lalawigan na nakararanas ng matinding tagtuyot dahil sa epekto ng El Nino phenomenon. Kabilang narito, ngayon binabanggit po natin yung mga lalawigan ng Apayao, Bataan, Cagayan, Cavite, Ilocos Norte, Kalinga, Palawan at Zambales. Ayon kay Office of Civil Defense Spokesperson Edgar Posadas, inilatag na ng mga ahensya ang ilang intervention upang maibsan ang epekto ng El Nino sa mga nabanggit na lugar. Tiniyak naman ng Department of Environment and Natural Resources ang sapat at malinis na tubig sa mga lugar na apektado ng tagtuyot. Nabatid din sa pagpasok ng Abril ay mahigit 50 probinsya pa sa bansa ang makararanas ng epekto ng El Nino. Pinoy Gising! Sa iba pang paksa ng mga balita, plano ni dating House Speaker at ngayon Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Bebot Alvarez na maghain ng petisyon sa Korte Suprema laban sa People's Initiative o PI para maisulong ang charter change o nalayuning isulong ang charter change. Ayon kay Congressman Alvarez, dapat tawagin itong Tambaloslos Initiative at hindi PI dahil si House Speaker Martin Romualdez umano ang nasa likod nito. Itinuro rin ng kongresista mula Davao del Norte na ang leader ng Kamara ang namamahagi ng pera sa naturang petisyon. Idinagdag pa ni Congressman Alvarez na sa ngayon ay nag-iipon pa siya ng mga ebidensya, so wala pa pala siyang ebidensya kaugnay dito. Pinoy Gising! Magpapatawag na si Senator Amy Marcos ng investigasyon sa umano'y suhulan sa People's Initiative o PI para sa charter change. Si Senador Marcos ang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms at sa kanya inirefer ang 2 resolusyon na kanyang inihain tungkol sa PI. Sa Resolution 902 ng Senador, pinasisilip nito ang umano'y paggamit sa mga ayuda ng gobyerno bilang panunuhol o bilang panuhol kapalit na mga lagda kung saan pumalo umano sa 20 million pesos ang bigayan sa bawat congressional district. Bagaman wala pang inilalabas na petsa kung kailan isasagawa ang pagdinig, iginiit ng presidential sister na dapat may full consent at free will ng taong bayan ang isinusulong na inisyatibo. Inihimok naman sa isa pang resolusyon ni Super Ate na pag-aralan ng Senado ang mga Supreme Court ruling kaugnay sa PI para amyendahan ang saligang batas. Ito'y upang mabatid-an niya kung sapat ba o hindi ang umiiral na batas sa People's Initiative upang maisagawa ang itinutulak na amyenda sa 1987 Constitution. Pinoy Gising! Kaugnay pa rin yan, itinuturing naman na pag-atake ni Senador Jinggoy Estrada sa checks and balances at prinsipyo ng bicameralism ang pagtatangkang amyendahan ang saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative. Ayon kay Senador Estrada, ang checks and balances at bicameralism ang pumipigil sa Kongreso na umabuso sa kapangyarihan. Iginit ng Senador, pag-alipusta sa prinsipyo ang intensyong baliwalain ang boto ng 24 na senador laban sa boto ng mahigit 300 kongresista. Binigyang diin pa ni Estrada na pagtataksil din sa ibinigay na tiwala ng taong bayan sa kanila ang ideya na idaan
ang pag-amyenda sa 1987 Constitution sa joint voting o pagboto ng Kamara at Senado ng magkasama sa halip na magkahiwalay. Pinoy Gising! Hindi naman maituturing na people's concern ang isinusulong na charter change sa pamamagitan ng People's Initiative upang amyendahan ang saligang batas. Ito naman ang inihayag ni Senator Coco Pimentel dahil sa kanyang tingin ay isang espekulasyon sa konstitusyon o isang individual na inaral ng husto sa saligang batas ang nagnanais ng PI. Ayon sa senador, imposibleng nasa isip ng karaniwang tao ang PI dahil ang pamamaraan ng ginamit ay hindi basta maiisip lang ng taong bayan. Sa tingin ni Pimentel, posibleng ang People's Initiative ay isang politician initiative o kaya naman ay professor's initiative dahil kailangang may nalalaman sa batas para higit na maintindihan. Pinoy Gising! Samantala, iginiit ng Department of Transportation na wala nang atrasan, wala nang bawian at last na daw po ang April 30 deadline. Yan na daw po ang final answer ng DOTR para sa franchise consolidation ng mga jeep sa bansa. Ayon kay DOTR Secretary Jaime Bautista, ito ay yung kay Secretary Bautista, ay makarang aprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang muling pagpapalawig ng franchise consolidation ng mga jeepney sa ilalim ng modernisasyon. Kailangan anya nilang irekomenda o kaya anya nila inirekomenda sa Pangulo na i-extend ang franchise consolidation ay bilang pakikinig na rin sa bilang tugon na rin ito sa hinaing ng iba pang driver at operator na makahabol sa programa. Yan po ang tugon nila sa panawagan ho ng mga operator. Idinagdag pa ng kalihim na sapat na ang 3 buwang palugit na ibinigay para sa mga chuper at operator. Pinoy Gising! Sa oras na 18 sandali, makalipas ang ika-4 ng morning, tayo po ay tumanggap ng mga pagulat mula sa labas ng impilan. DWIZ Patrol Report! Bilang ng mga drop-out dahil sa teenage pregnancy. Ito po yung mga school drop-out po. Dahil sa teenage pregnancy at early marriage, bumaba. Alamin po natin ang kabuuan ng detalye buhat kay Patrol 13 Gilbert Perez. Sumadsad ng 88% o 88% ang bilang ng mga mag-aaral na tumigil sa kanilang pag-aaral dahil sa teenage pregnancy at maagang pag-asawa o pagpapakasal. Ito ang siniwalat ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa kanyang ikalawang Basic Education Report. Sinabi ni Duterte na patuloy na pinatatatag ng DepEd o Department of Education ang mga mekanismo upang mapanatili ang kaligtasan ng mga mag-aaral laban sa lahat ng uri ng karahasan, diskriminasyon at panganib sa eskwelahan. Anya napapababa ang bilang ng mga teenage pregnancy at early marriage sa pamagitan daw ng pagtataguyod ng alternative delivery modes. Hindi naman malinaw kung anong taon ang saklaw ng naturang report. Patrol 13, Gilbert Perez para sa himpilang may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Sa iba pang balita, 2 most wanted persons natimbog sa ikinasang Oplan Tugis. Diyan po yan sa Negros Oriental. Ang detalye naman mula kay Patrol 17 Jopel Peleño. Pinaalalahanan ni Philippine National Police Chief General Benjamin Acorda Jr. ang mga pulis na ipagpatuloy ang magandang ehemplo ng kabayanihan na iniwang pamana ng Fallen 44 na nag-alay ng kanilang buhay para ipagtanggol at siguruhin ang kaligtasan ng bawat mamamayan ng bansa sa lahat ng uri ng terorismo. Ginawa ni General Acorda ang pahayag kasabay ng naging paggunita ng National Day of Remembrance para sa SAF 44. Ibinahagi naman ng byuda ni SPO2 John Lloyd Zumbilya na si Rachel na nananatili pa ring sariwa ang kirot na kanilang nararamdaman dahil sa pagkawala ng kabiyak na kanyang kaagapay sa buhay. Binanggit naman ng isa sa nakaligtas sa Mama Sapano na si Police Lieutenant Colonel Raymond Train na hindi maaring isantabi ang ipinakitang sakripisyo at kabayanihan ng SAF 44 na nagbuwis ng buhay, magampanan lamang ang mandato sa bayan.
Inahayag naman ng PNP chief na hindi matutumbasan ang pamanang iniwan ng Fallen 44 o SAF 44 at manatili aniya itong inspirasyon para sa buong hanay ng pambansang pulisya. Ito si Patrol 17 Chopel Pileño para sa Impilang May Tonong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Alright, maraming salamat si Patrol 17 Jopel Pileño. Yan po ang kanya pong pag-uulat kaugnay po sa ikasyam na anibersaryo ng paggunita sa Fallen 44 o yung SAF 44. Alright, maraming salamat Jopel. Samantala mga teacher, bibigyan na ng overtime at overload pay ng pamahalaan. Kailan kaya yan? Patrol 13, nagbabalik Gilbert Perdes. Inilatag ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang iba't ibang benepisyo para sa mga teacher. Sa kanyang Basic Education Report 2024, sinabi ng Vice Presidente na magkakaroon na raw ng overtime pay ang mga guro. Sa ngayon anya, ang service credits na binibigay sa mga guro ay limitado lamang sa 15 araw, ngunit itataas na raw ito ang cap o yung abot na raw ito ng 30 araw. Ayon pa kay Vice President Duterte, magkakaroon na rin ng teaching overtime pay ang mga guro at maglalabas daw sila ng patakaran para rito. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tanggap naman tayo ng isang pang police report mula pa rin kay Patrol 17 Jopel Pileño. Jopel. Tinatayang 1 milyong piso na halaga ng shabu ang nasamsam sa dalawang magkahiwalay na drug operation ng PNP sa Angeles City, Pampanga. Na-recover ang mga illegal na droga mula sa 3 na-arestong high-value target na mga drug suspect sa report na ibinigay ni PRO3 Regional Director Police Brigadier General Jose Hidalgo Jr. kay PNP Chief Police General Benamin Acorda Jr. aabot sa 75 gramo ng shabu na may street value na 510,000 pesos ang kanilang nakumpiska sa suspect na si alias Raydel na naaresto sa barangay Pulong Bulo, Angeles City. Nasa 408,000 pesos naman ang kanilang nasamsam kina alias Ken at alias Tisay na nalambat sa buy-bust operation sa barangay Lourdes Northwest sa kaparehong lungsod. Kapwa naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang 3 suspect na sangkot sa illegal na droga. Pinuri ni Police Brigadier General Hidalgo ang Angeles City PNP sa dalawang matagumpay na operasyon. Hinimok naman ito ang publiko na ipagbigay alam sa mga otoridad ang mga drug-related activities sa kanilang mga lugar. Ito si Patrol 17 Chopel Pileño para sa Impilang May Tonong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Unang bugsumpay ng mga balita mula sa labas ng impilan sa pagpapatuloy pa rin ng ilang pa mga nambubulabog na balita. Pinoy Gising! May pa rin po ito sa pinalawig na franchise consolidation sa ilalim ng PUV modernization. Pinapurihan naman ni House Speaker Martin Romualdez ang pasya ni Pangulong Bongbong Marcos na palawigin ng 3 buwan ang consolidation ng prangkisa ng mga public utility jeepney na sinimulan ng nakaraang administrasyon. Ito ayon kay Speaker Romualdez ay isang patunay na hindi bulag at bingi si Pangulong Marcos sa hinaing ng taong bayan, partikular ng mga tsuper at operator. Batidaan niya ni PBBM ang epekto ng naturang issue sa nasabing sektor, lalo't naharap sa iba't ibang hamon ng transport industry. Nagpasya si Pangulong Marcos na palawigin hanggang katapusan ng Abril ang franchise consolidation matapos ang pakikipagpulong ng leader ng Kamara, kina Piston President Modi Floranda at Manibela President Marval Buena. Bagaman kinikilala ang kahalagahan na maging moderno ang mga pampublikong sasakyan, bigyang diin ng kongresista mula Leyte ang kahalagahan na matiyak na mapapanatili ang kabuhayan ng mga tsuper. Ang jeepney anya ay matagal ng simbolo ng makulay na kultura at katatagan ng loob ng Pilipinas. Pinoy Gising! Welcome naman sa grupong Piston ang 3 buwang extension para sa franchise consolidation ng mga pampublikong sasakyan, mga pampubliko pong jeep. Gayunman, iginit ni Piston National President Modesto
Camo di Floranda na hindi sapat ang pagpapalawig sa PUV consolidation deadline. Bigyang diin ni Camo di na ang programa mismo ang mayroong problema. Dahil nito, umapela naman o iniapela ni Floranda na dapat magkaroon ng lokal na industriya. Ang kanya pong panawagan, dapat daw magkaroon ng lokal na industriya ng sasakyan bago tuluyang ilarga ang PUV Modernization Program. Matatanda ang pinalawig ni Pangulong Bongbong Marcos ang franchise consolidation ng mga PUV sa loob ng 3 buwan o hanggang Abril at 30. Pinoy Gising! Magbabalik po ang Pinoy Gising makalipas lamang ilang mga paalala oras, 26 na sandali makalipas ang ika-4. Pinoy Gising! Sa oras na 32 sandali makalipas ang ika-4 ng morning sa ikalawang sigwada po ng Pinoy Gising. Ngayon po ang TGIF. Tayo po ay tumanggap ng mga pag-uulat, mga balita mula sa probinsya. Ronda Probinsya! Police report, dalawang sangkot sa illegal na droga nasa kote dyan po yan sa Ilocantia. Ihatid dyan ni Manong Ronald Idol Cabsat Domingo. Arestado ang dalawang tulak na illegal na droga na kinilala bilang street level individual sa isinagawang bypass operation na pinagsanib operatiba ng Tuguegarao Component City Police Station at Regional Drug Enforcement Unit 2 at sa lungsod ng Tuguegarao. Ayon sa PNP Tuguegarao, inaresto ang mga suspect na sina alias Anton, 25 years old, binata, mekaniko, at alias Jen, 23 years old, binata at kapwa residente ng Barangay Leonarda, Tuguegarao City, Cagayan matapos magbenta ng pinagilang shabu sa isa sa mga operatiba na umaktong pusher buyer. Nakumpiska mula sa mga sospek ang isang pirasong heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng mahigit 15 grams na hinalang shabu na nagkakalaga ng 102,000 pesos ayon sa standard drug price nito. 15,000 piso na binubuo ng isang tunay at 14 na pekeng 1,000 pesos, 2 unit ng cellular phone, isang itim na sling bag at motorsiklong Yamaha Mio Sporty. Samantalang mga suspect at mga nakumpiskang drug evidence ay dinala sa PIDEA 2 Camp Marcelo Adoro Cagay Tuguegarao City, Cagayan para sa drug test at laboratory examination. Ngayon ay nasa kustodya ng Tuguegarao Component City Police Station, Cagayan ang suspect at nakahanda na ang mga kinakailangang dokumento para sa pag-aayin ng reklamo sa pamamagitan ng inquest proceedings laban sa mga ito. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat para simpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Sa iba pang paksa ng mga balita, ito nga po yung update kaugnay po doon sa paggunita sa ika-9 na anibersaryo nga po ng kabayanihan ng SUP 44. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paggunita sa kabayanihan nga ng tinatawag na Fallen 44, kung saan kinikilala ang hindi natitinag at matutumbasang sakripisyo ng mga miyembro ng Special Action Force ng PNP. Inalala ni Pangulong Marcos, ginunita ni Pangulong Marcos ang tapat na paglilingkod at pagmamahal sa bayan na ipinamalas ng SUP 44. Bigyang diin pa ni PBBM ang ginawang ito ng Gallant 44, kung tinatawag din, na isang utang na hindi kayang bayaran at ang pagbibigay pugay sa kanila ay isang obligasyon na hindi dapat baliwalain. Walaan niyang isang salitang maaring ganap na makapagpapagaan sa sakit na nararamdaman ng mga naiwan ng SUP 44. Pinoy Gising! Samantala, dako naman po tayo sa balita mula sa Bicolandia. Alamin po natin ang ihatid ni Melvin Machado.
8,000 na mga negosyo sa lungsod Nagnaga ang nakapagrehistro sa ginawang Business One-Stop Shop na nagtapos itong January 22. Umaabot naman sa 95% ng mga negosyo sa lungsod noong taong 2023 ang nakapag-renew ng kanilang mga business permit. Sa ngayon ay hinihintay pang ilalabas sa computation ng City Treasurer's Office kung magkano ang kanilang naipon na pondo mula sa mga binayaran ng mga negosyante sa pag-renew ng kanilang business permit o lisensya sa pagninegosyo. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang pagproseso ng business permit, ngunit meron ng penalty na ibinibigay sa mga negosyante. Ang naturang bilang ng mga negosyo na mayroong business permit ay nangangahulugan umano na bumalik na ang sigla ng pagninegosyo sa lungsod na pinadapa ng nakaraang pandemya dahil sa COVID-19. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, ibinasura ng Makati City Prosecutor's Office ang reklamong perjury laban kay exorcist priest Father Winston Cabading. Kaugnay sa pahayag nito sa aparisyon ng Birheng Maria sa Lipa City, Batangas. Sa resolusyong inilabas nitong Martes, iginiit ni Senior Assistant City Prosecutor Cristal Embido Buenaventura na walang nakitang probable cause upang kasuhan si Father Cabading ng perjury. Idinagdag pa ni Senior Assistant City Prosecutor Embido Buenaventura na batay sa pahayag ni Father Cabading na sa aparisyon sa Batangas sa deklarasyon ng Vatican sa nabanggit na issue. Matatanda nagsampa si dating Sandigan na Bayan Justice Harriet Demetriou ng kasong perjury laban sa naturang pari matapos nitong igiit na hindi supernatural, yung tinatawag nga po na Miracle of Roses. Yan pong 1948 Lipa Marian Apparition. Pinoy Gising! Sa iba pang balita, patuloy na dumarami ang mga miyembro ng Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD matapos umanib ang mga lokal na opisyal at mga lider sa politika mula sa ika-4 na distrito ng Pangasinan. Kasunod na rin ito ng panunumpa ng 15 bagong miyembro ng partido noong Miyerkules. Nanguna sa mga bagong miyembro ng Lakas CMD sina dating Congresswoman Maria Georgina Manay-Gina de Venecia, may bahay ni dating House Speaker Jose de Venecia Jr. at Chairman Emeritus ng partido. Pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez, Pangulo ng Lakas CMD, ang panunumpa ng mga bagong party members sa isang simpleng seremonya. Nagsilbing miyembro ng Kamara si De Venecia bilang kinatawa ng ika-4 na distrito ng Pangasinan simula 2010 hanggang 2016. Pinoy Gising! Samantala, mahigit 55,000 kilo o nasa 1.4 million pesos na halaga ng naibentang Highland Vegetables ng Department of Agriculture Regional Field Office 2 sa pagpapatuloy ng Buying Rescue Program. Umabot na po sa 1.4 million pesos yung naibenta. Batay sa tala ng DARFO2, kabilang na sa nakapag-ambag ang mahigit o kabilang sa mga naibenta ang mahigit 38,000 kilo ng repolyo, Chinese pechay at iba pa na may kabuang 1.1 million pesos. Kabilang na rin ng 10,000 kilo, 10 tonelada ng Agribusiness Marketing Assistance Division, 1,880 sa Happy Farmers Co-op, 2 tonelada sa Greeners Cooperative. Ikinatuwa naman ni OIC Regional Executive Director Rosemary Aquino ang magandang accomplishment ng ahensya upang matulungan ang mga magsasaka. Kasunod nito na nawagan ang opisyal na magtulungan ang bawat sektor upang maibsan ang problema sa merkado ng mga agricultural products sa rehiyon. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng DARFO2 sa mga lokal na pamahalaan, national agencies at pribadong sektor upang maagapan ang pagtatapon naman ng mga produkto na hindi na ibenta at maiwasan po yung pagkabulok. Matatanda ang dumagsa nga po
ang mga gulay, toneladang gulay sa Nueva Vizcaya Agricultural Terminal dahil sabay-sabay na nag-ani ang mga vegetable farmers sa Nueva Vizcaya, Benguet at Ifugao. Pinoy Gising! Inilahad naman ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang kanyang ikalawang Basic Education Report. Matapos mailatag mga plano para sa basic education sector noong nakarang taon, iniulat ni VP Iday ang mga update kaugnay sa mga programa at proyekto na isinulong ng kagawaran sa ilalim ng matatag agenda. Ibinida ng pangalawang Pangulo na inilunsad ng DepEd ang National Learning Recovery Program, matatag curriculum, National Learning Camp at Catch-Up Fridays at nakatakda na rin simulan ang pagre-review sa senior high school program. Aliban dito, nagkaroon din anya na malawakang pagtatanim ng mahigit 2 milyong puno na nilahukan ng libo-libo mga estudyante. Habang nakapagtayo na rin ito ng nakapagtayo na rin ang DepEd ng mahigit 3,000 classrooms at mahigit 6,000 classrooms naman ang ginagawa pa. Dumalo sa naturang aktibidad si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. maging ang iba pang mataas na opisyal ng gobyerno, diplomats, education partners at DepEd officials. Pinoy Gising! Aprobado na ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang pagtanggal sa administrative task ng mga guro. Sa kanyang paghatid ng 2024 Basic Education Report kahapon, inanunsyo ng pangalawang Pangulo na nakatakdang ilabas ngayong araw ang administrative order para rito. Sa ilalim ng kautusan, aalisin na sa trabaho ng mga guro yung mga walang kinalaman sa pagtuturo, gaya ng pag-iimprenta ng learning resources para sa klase, filing ng records at ang pagpapatupad ng mga proyekto o programa ng gobyerno tulad ng feeding program. Binigyan din pa ni VP Duterte na panahon na para ibalik sa mga silid-aralan ng mga guro at para na rin matutukan ng mga ito ang kanilang pagtuturo. Isusulong naman ng Department of Education ang kapakanan ng mga guro. Patuloy na isusulong. Ayon kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte, ilalabas nga po ngayong araw ang Department Order para sa pag-alis nga ng pagtanggal nga doon sa administrative task sa mga guro. Sa halip po sila na tumutok dyan, ay yung pagtuturo na lamang po ang kanilang pagtutuunan. Kukuha naman ng 5,000 staff support o support staff ang DepEd na sasalo sa bibitawang administrative task ng mga teacher at maglalabas din ng pulisiya ang DepEd para sa teaching overload pay ng mga guro. Pinoy Gising! Muli po magbabalik ang Pinoy Gising makalipas lamang ilang mga paalala oras, 16 na minuto na lamang bago sumapit ang grap na alas 5. Pinoy Gising! Alright, tayo po ay nasa uling bahagi na po ng Pinoy Gising pong TGIF. Thank God it's a Friday. Oh, merong good morning nga pala Christian Cruz. Oo nga pala, 4 days na lang. Happy anniversary. Oo nga pala, anniversary po ng Pinoy Gising. Salamat po Christian Cruz, Hideyoshi Hasegawa. Good morning din kay Merly Nietes, Tristan Gulay, Susan Neronimo, Nelson Malinaw at si Albert Hernandez mula po sa Valenzuela. Magandang umaga po sa inyo at sa mga suki ho nating taga-subaybay, mga nakikinig at nanonood po sa kanila po mga cellphones o kaya tablet sa pamagitan po ng ating pong himpilan. Sila po yung mga nasa ibayang dagat. Good morning po sa mga kababayan ho natin dyan po sa West Coast, sa USFA, sa California. Good morning po mga suki ho natin ha. Sina Kuyang Genesis Chavez, yan, good morning po sa inyo. Yan, sina Benamin Billones, good morning din po sa inyo from Stockton, California. Marami pong salamat sa inyo pong pagtutok. Alright, ihabol po natin ang ilang pa mga balita ngayong pong araw na ito ng Friday. Pinoy Gising! Nabigong maabot ng Department of Education ang target nilang 6,300 classrooms nang makagawa lamang ang kagawaran ng 3,600 classrooms at mahigit kalahati po yan. Sa ikalawang DepEd Basic Education Report ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte,
Inihayag nito na aabot lamang sa 3,000, eksakto po 3,673 ang naipatayong bagong classrooms noong isang taon. Pinakita rin ni VP Inday na 58% lamang ng target ng DepEd ang naisakatuparan. Mahigit 6,000 classroom anya ang nasa iba't ibang stage ng construction habang 800 ang nasa procurement stage pa lamang. Target anya nilang matapos ang nasa 4,000 mga silid-aralan sa pagtatapos ng unang semestre ngayong taon. Pinoy Gising! Samantala, iminungkahi naman ni Senator Grace Poe sa gobyerno na repasuhin ang PUV Modernization Program habang pinalawig o kasabay ng papalawig sa consolidation ng mga prangkisa ng 3 buwan. Ayon kay Senator Poe, napatunayan na ang mataas na halaga o mataas na presyo nga po ng mga modernized PUV ay malaking hadlang. Yun po yung number 1 po na hamon para sa rollout ng modernisasyon na hindi dapat baliwalain ng gobyerno. Dapat anyang aralin ang viability ng programa dahil sa mga napaulat na nakatenggang units at hindi na bayarang utang ng mga consolidated groups. Hiniling din na mababatas na maging bukas sa mga transport official sa mas mababang halaga o maaring gawing environmental compliant. Pinoy Gising! Maasa naman ang Department of Transportation na darami pa o tataas pa ang bilang ng mga public utility vehicle operators at drivers na sasali sa PUV Modernization Program ng gobyerno. Ito matapos ng aprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 3 buwang extension ng deadline para sa franchise consolidation sa makatuwid hanggang Abril at 30 po pinalawig. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, in-extend ang nasabing deadline upang mabigyan ng karagdagang panahon ang mga operator at driver na bigong makapag-consolidate na bumuo ng kooperatiba o korporasyon upang makasali sa modernisasyon. Idinagdag pa ng kalihim na aabot sa 85% ang consolidation rate matapos palawigin ang deadline simula sa kasalukuyang 76.6% o mula sa kasalukuyang 76.6% na consolidation rate sa buong bansa. Hinimok naman ni Secretary Bautista ang mga driver at operator na bigong makapag-consolidate na sapat na ang na tumalima sa nasabing deadline dahil sapat na anya ito upang makasali sila sa modernisasyon. Pinoy Gising! Sa kabila niyan, wala namang balak na sumali ang ilang transport group katulad nga po ng Manibela sa franchise consolidation para sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Ito'y kahit pa pinalawig ni Pangulong Bongbong Marcos ng 3 buwan o hanggang Abril ang deadline para sa consolidation. Sabi ni Manibela Chairman Mar Valbuena na welcome para sa kanilang grupo ang hakbang ng Pangulo upang magkaroon ng dialogo at mapag-aralang maigi ang modernisasyon. Idinagdag pa ni Valbuena na naisaan niya nilang suspendihin ang PUV modernization habang pinag-aaralang mabuti ang pagpapatupad nito at alisin na daw ang konsolidasyon. Pinoy Gising! Alright mga katodos, wala na po tayong oras. Masapit na po tayo sa ating pansamantalang pagpapaalam ngayong araw po na ito ng TGIF. Pero bago namin kayo bitawan ay pasadahan muna natin ang isa pong patama quote for the day. Ang sinasabi po dito sa patama quote for the day, hindi ka basta swerte lang. Kung anumang tagumpay o success ang na-achieve mo, appreciate yourself. Diba? So ang swerte po talaga ay nasa tao. Walang malas o walang swerte. Ang swerte po at kamalasan ay ginagawa po ng tao. Kung tayo po ay natututong magsumikap, tayo po ay marunong pong magsikap, tayo po ay magtatagumpay sa buhay. Pero kung wala ho tayong ginagawa, parang si Juan Tamad, nakahiga lang, nakanganga habang hinihintay mahulog yung bayabas, ay tayo po ay walang patutunguhan. Walang swerteng darating
kung wala po tayong tiyaga. Ika nga, kung meron pong tiyaga, may nilaga. Oy, good morning sa mga suki natin, JPG on YouTube, Vianatics Community, si Papa D. Washington. Good morning din po sa inyo, mga suki po natin from US of A. Alright? At maraming salamat din sa ating mga nakasama sa News Center. Good morning. Oy, si Ate Susan G, marami pong salamat. Salamat din po sa mga nakatutok po sa kanila po mga radyo. Muli po, ito po yung lingkod, Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama, at magkarinigan po muli tayo, magkasama-sama po muli tayo next week. Ganap pa rin pong alas 4 hanggang alas 5 po sa Pinoy Gising. Susunod na po ang Arangkada Balita, kasama po si Jen Patrolya o si Jen Patrolya. Susunod na po, oras po natin 2 minuto na lamang bago sumapit ang ganap na alas 5. When